Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Nagbabago man ang panahon, ug bisan asa pa ka sa dakbayan, nagbabaga pa rin ang mga balita. Here at TBN News! We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. TGFM Nation conducted the final water baptism for this year 2024. The TGFM leaders were submerged under the school of thought of our angels of the house. It was a powerful moment of renewing and replenishing our oil as leaders and soldiers for the last days.
The TYG Divine Encounter has concluded with the newly raised warriors in the realms, discovering their identity and purpose, and now ready to influence their campuses and ultimately the nation. We are the generation that can experience immortality. Jesus is already there, and He's about to come down any moment, anytime. That's why you are blessed. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. During last Saturday's Ambassadors Briefing, the TGFM Immortals gathered for an early morning worship and ascension. Pastor Roy Oliveros shared the topic Holy Communion, Born of God. He strongly emphasized that we should not take lightly of the Holy Communion, as it is a remembrance of Christ's sacrifice on the cross, that we must live a consecrated life and set our lives apart from the world. Leaders, see you on our next Ambassadors Briefing. Last weekend, the teams of Pastors Bibet Baste, Long Bernaldez, and Donald Campania gathered together at our TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw to deepen their intimacy with Yahuwah by ascension and groaning in the Spirit. The leaders engaged in spiritual warfare, demolishing principalities and strongholds that are reigning over them and the nation. Grab the opportunity to join in ascension with your teams at our TGFM Prayer Mountain. The teams of Pastors June and Irish Quino, Pastor Dondon Frias, and Pastor Daisy Rihangad led this week's morning prayer. The leaders replenished their oil by meditating in the Word and ascending into heavenly realms. The pastors also shared the topic about holy habits to stay on fire and fueling the flame. Join us on our daily morning prayer every day at 5 a.m., live on our Facebook page and YouTube channel, and join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. Last Tuesday, the Batch 3 graduates of our Divine Encounter gathered together online for their DE Finishers training. Pastor Roy continued his discipleship series and emphasized that discipleship is about staying focused on God, discipline ourselves, guarding our thoughts, and living with a purpose. DE Finishers Batch 3 do not miss your weekly training. This is every Tuesday, 5:45 p.m. via Zoom. During this Wednesday's DE Finishers training, Pastor Roy emphasized that one of our goals as followers of Christ is to grasp the spirit of immortality by embarking on the journey to Golgotha, also known as the place of the skull, and daily crucifying our Adam or our flesh. Leaders, do not miss our weekly training. Gather together with your team every Wednesdays at 5:45 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolize and life groups across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbolize attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon. We all want to succeed in life, but most often than not, we do not know how to make things happen. With LifeHacks Beyond, get to discover and develop your true purpose and potential. The keys to becoming successful in life. Sign up now. Enrollment is now open for LifeHacks Beyond Training Batch 6. And that's a wrap for this week's TBN News. Your number one source of good news that empowers and transforms. Perfect day everyone! I am Rosario Berlanas, a 42 years old. Galuto ko og mga kakanin. I am a single parent na ako'y unom ka anak, 4 ka lalaki o 2 ka babae. Before Divine Encounter, as in grabe ka sakit.
Kay first, tungod akong husband, nagbalik iyang sakit sa bone marrow. Na siya aplastic anemia. And then, namatay pa dyan akong uncle, nag-isip na akong kuya. Last year, June. And then, third, namatay pa dyan ako ang stepfather sa akong husband. Nag-iisip na mo siya og papa. June pa dyan namatay. Then, painful kay ko ato na time, kay kabalo ko na sa sunod, kumbanan ko ng kuhaon. Kaya tungod sa iyang sakit kasi na siya balik-balik sa ospital. Pero, ako kaya akong paglaom sa Ginoo, akong faith sa iyahan na maayo pa siya kay sigtagaan pa din siya og another life sa Ginoo kay tungod ka na pa kami mga gagmay na anak, napagduha ka babae na wala pa kayo og banding ba kay close ba sa siyang papa. Then mawala siya. Auto ang pinaka-worst sa akong life na nagbalik ang sakit. And then, 2 days before sa DE is namatay yun akong bana. Wala ako na-expect na ito na mahita po. Pero sakit kayo as in kasakit na mamatyan ka o bana, mong kuya. Sunod-sunod gani pagkamatay. Ako, friend manggod, sige nga na mo, nag-invite ko niya na mag-attend ko og DA. So, go lang gihapon ko ato na time. Kay gusto na ako na maayo akong bana through DA, basi maayo di ay. During the divine encounter, my experience jud is wala ako naka-expect ba na jud ang presence ni Holy Spirit. Natumba ko kanang gipa-feel jud ni God na kanang nana ako sa iyaha, nakaadto ko sa heaven. And then dili jud ako malihok ako ang lawas, gusto na ko siya ilihok, pero wala jud nako siya nalihok. Kaya na ginahunghong sa kuan na kanang mahulay anak rest kay kabalo ko kapoy kay ka. This pa pag isa kong panahan to pagamatay is grabe ka kapoy na ako. Ako ko nakatulog jud ko na human na lang ang divine encounter adto na day. Lugigig ko nakalihok sa akong lawas, lugigig ko nakamata. Then during adto sa ako ang ascension, nakita jud na ako picture sa akong family, akong mga anak. Gi-remind jud ko ni God na dili ka magluya-luya, kailangan maging strong ka kay napa kay mga anak na nag-depend sa imo nga kay unong ka anak. Kailangan ko kanang maging strong jud ko atong panahon na kinawala na ako ang pana. Padayon naghapon ako ang life. Mao jud ko ang nakita na ako. As in, dili jud ako siya malimtan. Kato na encounter na ako ni God. As in, kagrabe na ako. Parte na akong hirang adto. Mao to pag human ako adto, nakafeel jud ko kana gani na dili basta-basta ni miracle. Miracle siya na dili basta makalit dato ka mas pa mo part na diha. A miracle of peace of mind. Kitagaan ko ni God na kung naalan jud si God sa imuha. As in, peaceful sa akong kinabuhi. Maski na ay mga pagsubok, na mga problema na maabot, dili jud ka mawala. After DE, I changed the way I think and I always put first God in my heart and my mind. Kaya nadyo ko yung verse, ginakuptan ako sa akong mind, sa akong heart, nakaroon na dyan ako siya nasabtan. Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O karon pag abot na ako sa community, no, thankful kay ko na nasabtan dyan ako siya, kingdom. Hindi na ako kupot agto pero wala na akong ginabuhat. Wala mo ako siya nasabtan kato na time. Diyan mo remind sa ko always na unaha lagi ko yung baka usahay. Hala mo mata na ako ka maglutuan na gani. Magkuan kaya nagkapas sa mga orders. Pero always remind ni God sa kuan na unaha jud ko yung kay para hapsay ang akong dagan sa akong kinabuhi. Hapsay ang ako ang pag-follow sa iyaha. Sa akong family pod is hinahinay na pod mi na ay pagsinabtanay masking na ay argument sa ako ang mga anak pero hinahinay na naadyoy ka hiusa sa amo ang pamilya. As a solo parent, kailangan ako i-align jud sa Ginoo ang tanan nakong buhaton. Basta naa ang Holy Spirit, ang Ginoo si Jesus, dali lang kaayo mulihok. Mas kung sa problema na moabot sa ako kay dili biya lalim isip a solo parent no ako ra isa. Pero ako lang jud ang gi-offer kay God, ako lang jud gi-align ang akong ginabuhat sa iyaha. After di ginalook forward yun ako as a single parent na maging model gani sa uban gani na mga solo parent out there. Dili pa ulahi ang tanan basta naalang jud si God sa inyo ha. Kabalo mo sa yung purpose diri sa kalibutan kung unsa siya. Kung i-alay na to ang atong gibuhaton sa Ginoo kay as in the way ta mo follow kay God sa ato ang gusto i-desire pabubuto niya ihapa jud natin God o maging kuan jud ta dut-dut pa more sa Ginoo kung sa man ang problema mahitabo man jud na ako ang ginakuan sa akong kaugalingon pangitaon jud ako una ang Ginoo labaw sa tan. Thank you TGFM Nation. My prophetic name is Jael, a strong woman with a principle and knowledge.
Hingpit nga adlaw mga kasimbalayan. Karon usab ang panahon nga atong pagadaygon ug pagasimbahon ang atong buhing amahan. Ang salmo nagaingon, "Papuy-a ako sa imong balay sa tibuok kong kinabuhi. Salipdi ako sa imong mga pako." Mga kaigsuunan, manindog kita ug maghiusa sa pagsimba sa Dios nga buhi, mahigugmaon ug gamhanan.
Perfect day, TGFM Nation! Una sa tanan, magpasalamat sa kudaan sa akong spiritual parent, Pastor Roy ug Pastora Rochelle, sa pribilehiyo na ilang gihatag sa akoa to share to you the impact and benefits of giving my tithes and offerings. My name is Daisy Datukan, an individual business owner. I believe and I know na naka-benefit jud ko sa akong paghatag sa akong tithes and offerings sa TGFM, most especially that time when niabot jud ang devourer sa mga blessings to most of the people around the world. It was the time of COVID pandemic. When everyone was struggling, dito na ako na-discover ang akong potential sa business. For me, it was a big break to start a business with zero capital. And I knew si Lord Yahushua Jud ang naghatag sa ako atong big break. During pandemic time, I became one of the city distributors sa cosmetics products that lead me to rent a space in 4 different concept stores in different locations. I quit my job as an auditor and I decided to focus on my medical and cosmetic business. The hype of pandemic was gone so soon. The demand for my business was decreasing and decreasing to the point na nag-jump ko into another business na pod. Dili na same sa una ang kita, but what amazed me, kay maski almost wala na kaayo ko'y kita, akong mga need ma-provide gihapon. I knew it was all because I was applying the principles of tithes and offering. There was a mystery of divine supply and divine favor. My giving helped me secure favor from God and favor from man. My giving authorized God to bless me, provide for me, and to protect me. Ma-provide jud ang akong pambayad sa mga bills. Naay mga destiny helpers gipadala si Lord na ingnan na lang ka na siya na mo shoulder sa ubang mga bills and payments. Dinaay mo kalit og chat na nangutang 8 years ago pa, nagparamdam og balik kay mo bayad na daw. Indeed, all glory to the King. Right now, I'm into the business of buying and selling na laway ray kapital. Buying and selling siya pero wala ako'y mapagawas na money. Dalaon lang sa strategy. Pwede di ay na, pwede kaayo. I'm also part sa Tambobong Ministry and natagan og chance na maka-impart sa ilaha about online business and beads accessories making. I am also part of the research and development of Obo Madita products, a pangkabuhayan project for the benefit of not only for our Bagubo women, but also to the single moms or solo parents who want to provide for their families, as we are now collaborating with the Barangay Matina Solo Parents Program. Another benefit of bringing my tithes and offerings is family restoration and having a secured community. Before nag-transition akong mga loved ones, na-restore jud ang among family at nailhan nila si Jesus, kay nagdako may lahi ang among tinuhuan. Duha na lang minabilin sa akong manghud na babae. Walay parinti diri sa Davao, pero wala jud na ako na experience na nag-inusara na lang sa life kay tungod sa community kong asa ko karon. Ang TGFM community, mauna ang akong giisip na akong pamilya. Dako kaayong blessing para sa akoa ang mahimong part sa TGFM community. Pipila lamang kini sa mga blessings na akong na-experience as I applied principle of giving na makapahimuot sa akong Ginoo. In Mark 12:41-44, milingkod si Jesus atbang sa sudlanan sa kwarta sa templo ug gipanid-an niya ang mga tawo nga naghulog sa ilang mga kwarta. Daghan ang mga adunahan nga naghulog ug dagkong mga kantidad. Unya, may miduol og usa ka kabus nga byuda ug mihulog og duha lang ka sinsilyo. Gitawag ni Jesus ang iyahang mga tinun-an ug miingon siya kanila. Sa pagkatinuod, mas dako ang gihulog sa kabus nga balo kaysa tanang mga nanghatag. Kay sila daghan og kwarta ug ang ilang gihatag bali wala lang kanila. Apan kadtong balo, bisan tuod kabus siya, gihatag niya ang tanan nga iyang kabuhian. This kind of giving, gina-apply nako the moment na nasabtan nako ang principles. Pamalandungi kini kadali na verse.
Kanang offering box na naa sa inyong atubangan, kung naglingkod ang Ginoo og naniid, ikaw ba tong dako ang gihatag pero sobra ra di ay ito sa imo? Or ikaw tong babayeng nabalo, naggihulog niya ang tanan, ikabalo siya sa mga panalangin na mubalik sa iyaha. Ini ang sikreto sa panalangin. It is really a challenge to give to the Lord, especially during hard times, pero kani makapahimuot kaniya. Do you want to receive the blessing that comes from pleasing our King? Then it's time to apply this principle. Let us give our tithes and offerings to the King.
tinuod na kalipay wala sa relihiyon, wala sa pundok, wala sa masking kinsa o kinsa mga tawhana naa sa Ginoo ra. Pero kung sige kag kabalaka, sige kadlok, sige duda, sige kalagot, sige kapungot, sige bagutbot, sige kasupo, dili makapasaylo, sige kasilo, nya nay pagtuo, membro sa pundok, ganahan kaayo mo serbisyo sa simbahan, pero dili ganahan mo lihok sa panimalay. Wala kay kalibutan nga nagdala ra diay ka og tunglo sa imong pagkareliyoso, pero ang gingharian sa Ginoo lahi ra. Kay ang gingharian sa Ginoo dunay gahom. 1 Corinto 4:20. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang, kung dili gahom. No, naay gahom ba? Kay way tao ug way butang makabag-o nato. Gahom lang sa gingharian sa Ginoo. Og sayod ko gahom sa labawng makagahom ra ang makabuhat ana. Singon si Lord, Mateo 13:44. Paghari sa Dios daw sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma na nakalutang kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab sa hilabihang kalipay. Og tungod nini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gibalik siya og iyang gipalit ang uma. I believe no na naay duha ka tawo sa ato ang kalibutan karong panahon. So asa man ka sa duha karon? Ang usa kay naay mga bahandi na daan, mga bahandi sama sa mga material. Naapay mga uban mga tawo na obvious pod nga nagaklaro nga nangita og nangita sa kinabuhi, mga butang no na nakatanan, pero naakay ginapangita nga mas lalom. Kay pwede raman jud na malipay ka sa mga bahandi aning kalibutana, pero ang tinuod nga hilabihang kalipay wala aning kalibutana. Ang tinuod na kalipay kay Lord naman jud gikan. Maora ni ang kalipay na makapabag-o kanato o mamahimong perpekto o walay huwang. Ang gingharian sa Dios ang makahatag na itong tinuod na kalipay. Wala sa relihiyon, wala sa pundok, wala sa masking kinsa o kinsang mga tawhana naa sa Ginoo ra. Ingon din sa Roma, ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pagkigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw ni Kristo sa tuwa 2,000 years ago. Mao kini ang maayong balita nga sa gingharian sa Ginoo. Pakigdait ug kalipay nga maghatag og kusog para makapadayon og mamahimong hingpit og walay kakulangon. Perfect day, TGFM Nation! Welcome sa ato ang simbalay, sa mga first-timers, sa mga facilitators, sa ato mga hosts. Welcome sa tanan, no? And good job, especially sa mga atong facilitators ug atong mga hosts. Ingna atong mga hosts ninyo. Good job! Good job! Ayan, okay. So, padayon ta no, sa ato ang week 6, sa ato ang series. Kini siya na mga pagtudlo, atong gina-emphasize ang maayong balita nga gipresent ni Lord or iyang gisangyaw sa tuwa 2,000 years ago, no? Before pa na nangabot ang kaning mga bag-o kaya ng mga ebanghelyo kunuhay no karong panahona, no? Kabalot ta og sayod ta na way lain una og pinaka-original nga good news nga gipresent ni Lord kundi ang maayong balita sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Kay kining balita, kining gingharian sa Ginoo nga gipresent ni Lord naghatag sa tuwa og kalinaw, no? Kalinaw sa kalibutan og ilabihang kalipay sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Dili relihiyon. Hindi mo pa dili relihiyon. Come on. So kung ma-remember ninyo, no, nag-illustrate ni Jesus last week atong gisgutan nga ang gingharian sa langit susama sa usa ka tawo nga nakakaplag og bahandi, no, na sa iyang kalipay iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan para mapalit niya ang luna kung asa nalubong ang maong treasure or bahandi. Ug ang isa nga iyang gi-illustrate isang businessman nga nangita og nindot na perlas, andod sa nakakita gid siya og talagsaong perlas nga naay dili basta-basta nga presyo pod. So kung mapansin ninyo, wala gigamit si Lord o wala gagamit si Lord og mga relihiyoso nga tao sa iyang mga gina-example. Puro kini mga ordinaryo nga tao sa merkado, mga marketplace people ba. So kung ato pa jud ning susihon, kung ato ni siyang ipadayon, tanaw na to kanang whole chapter sa Matthew 13, no, kay kana siya nga chapter puro man na siya mga pasumbingay, puro mga parable
nga gina-illustrate ang gingharian, makita nato nga naa siya gigamit na babae. Tanaw to ha. Mateo 13 verse 33. Si Jesus misugilon sa usab o nausab kanila og laing sambingay. Okay, unsa nga sambingay? Ang paghari sa Dios sama niini gikuha sa usa ka babaye ang ipagpatubo, igpapatubo sa pan. Yeast, no? Kaning yeast, kanang pampatubo sa pan. So gigamit ni Lord ang babae kani nga pasumbingay. Tapos gamit pod siya og kanang mamalingay, no? Mamalingay, kabalo mo ng mamalingay? Mamalingay, okay, tama to. Okay, sa verse 47, unsay ingon ri? Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa dagat. So baling ba kanang net, fishing net. Okay? Nga gitaktak daw dito sa dagat og nakakuha sa tanang matang sa isda. Kung tanawon pa nato sa uban ng mga bersikulo kana nga chapter, mas makita pa gid nato diha nga ang kadaghanan niyang gigamit sa pasumbingay is kasagaran farmer. Mga farmer, tama to sa verse 3. Okay, in fact kaning Matthew 13 verse 3, kaning sa verse 3, mao ning isa sa mga pinakaunang sambingay niya nga iyang gigamit para mag-illustrate unsa ang gingharian sa Ginoo. So tama to ni verse 3. Migamit siya mga sambingay aron sa pagtudlo kanilang daghan mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. So nagpugas kini, kaning tawanan, nagpugas kini og mga seeds, mga binhi nga dito nahulog sa bagtok nga dalan, ang uban nahulog dito sa batuon, ang uban nahulog dito sa sampiniton, ug ang uban nahulog siyempre dito sa tambok na yuta nga naay produce. Pero gi-interpret ni Jesus actually later on kay dili man masabtan sa iya mga tinud-an o sa iya mga students, sa iya mga disipulo. So iyaning gi-interpret later on. Pero sa verse 24, naapod siya giingon nga lahi nga pamulong, lahi nga sumbingay nga iyang ginillustrate usab sa usa ka farmer. Tanawon to. Okay, 24, verse 24. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. So laing sambingay na pud mi. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyahang uma. So farmer gyapon. Okay, sa verse 31. Unya nisugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Laing na pud nga sambingay. Ang ngundia, ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo o gipugas, gitanom didto sa iyahang uma. So kung makita ninyo, puro mga ordinaryong tao gigamit ni Lord. No, sa pag-illustrate niya kung unsa ang gingharian sa langit. Walay relihiyoso nga iyang gigamit. Pangutanaw nga no. Kaya ang mensahe sa gingharian para man jud sa tanan na kadaghanan, sa tanan tao ug dili lang sa mga relihiyoso. Kay dili man ni relihiyon. Gingharian man ni sa langit. Ang relihiyon para lang sa mga relihiyoso. Ang gingharian para sa tanan tao. Nasabdan nato? Ang problema kay ang mga tinud-an kaning mga gitudloan ni Jesus sa unang panahon, no? Kining mga disipulo niya, wa man jud nila masabtan kung unsa ang pasabot sa uban ng mga pasumbingay. Kabalo ba mo na sa tanan pasumbingay or sa tanan mga mensahe, sa tanan ng mga ginatudlo ng mga mensahe, walay lain nga ginaatangan sa yawa. Walay lain ginaatbangan sa yawa nga gusto kwaon kundi kaning mensahe lang sa gingharian sa Ginoo. Ang yawa mo kani nga mensahe lang iyang ginaatangan na para di gid masabtan. So ang tao kung naminaw ka unya dili mo masabtan ay abot gyud ang yawa dayon kay ihan ang isnatch. Si Jesus mismo nasulti. Okay, taon to Matthew 13, 18 and 19. Yun siya. Busa, pamati kamo. Inay mo tapat, pamati, come on. Kay basi nagpiyong-piyong na, nang yawa nagpadaplin baya. Okay? Busa, pamati kamo, og sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay, mahitungod sa magpupugas. Mahitungod sa kanang farmer nga nagapugas. Yun siya, kadtong nakadungog sa mensahe. Okay? Mahitungod sa gingharian. So, mensahe sa gingharian daw, kaning tungod sa kaning mensahe, katong mga nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingharian, apan wala makasabot nini, kung wa kakasabot daw, adton sa yawa og sakmiton gikan kaniya ang mga binhi, ang mga natanom na pugas diha sa iyang kasing-kasing
sama niini ang binhi nga nahulog dito sa agianan sa yuta. Iyahang gi-interpret ba na ang katong tanong o katong binhi nga nahulog dito sa dalan sa bagtok na yuta, no, ang representation ani nga katudang mga nakadungog sa mensahe sa gingharian. Unsa nga mensahe? Gingharian. Dili mensahe sa cross, dili mensahe sa kalbaryo, dili mensahe tungod sa dugo ni Kristo. No, ang mensahe sa gingharian sa Ginoo giatangan sa yawa nga pag di masabtan kwaon sa yawa. Maora ni nga mensahe nga ang yawa dili ka gusto makasabot. Mao na maminaw ka, ini mo dapat paminaw. O kinahanglan nimong sabton kay pwede mangug ka na minaw pero di ka mo sabot. Naba mo diha? Imagine mo nga kinira nga mensahe ang ginatangan sa yawa. Mao na realize gud nako. No, I realize this nga mano nawala ni siya nga konsepto, no? Tungod kay sa pagpahayag ni Kristo kay ang mga tinun-an wa jud dayon kaayo kakuha, wala jud dayon kasabot ba unsa ang mensahe sa gingharian. Mula nila na-gets dayon ba ang tanan ang katibukan. So, katong mga nakakaplag, katong mga nakasabot, mga tinunan ni Kristo nga naay background gamay sa relihiyon, nasagulan na karon og relihiyon ang ilahang mga interpretasyon sa tanan pulong og tudlo og pagmensahe ni Lord about sa gingharian sa Ginoo. Mao na karon kasagaran pag mingon kag kingdom of God gingharian sa Ginoo, nauna nila relihiyon. Pero dili siya relihiyon ang gingharian sa Ginoo. Naba mo diha? Mao na karon pasalamat ta, pangutana ko ngano. Kay nahuman na ang ira sa relihiyon. Human na kaning ira sa relihiyon. Mao ni ang good news kay naabrihan na karon sa Ginoo, no, sa balaang espiritu kining mensahe sa gingharian. Ira na ni karon para sa mga tao nga makasabot sa gingharian sa una di gini masabtan halos, pero karon masabtan na. Ngano pangutana ko ngano? Kay abre na ang portahan para sa tanan makasulod sa gingharian sa Ginoo. Sabtan ba nato ni? Ha? So kinahanglan nato ni sabton before pa mag-end ang kalibutan. Kaya nga naman, gisulti man ni Lord. Okay, tanaw to sa Matthew 24, verse 14. Ingon siya, kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod sa gingharian sa Dios, paghari sa Dios, pareha na iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayran or masayod niini ang tanang tao o unya moabot ang katapusan. So kini daw nga maayo nga balita, okay? Kaning paghari sa Dios kinahanglan mawali. Sa tibuok kalibutan, para madunggan sa tao para moabot ang katapusan. So dili mag-end ang kalibutan kung dili madunggan sa tanang tao kini nga mensahe. Ngano hulaton man gyud nga madunggan sa tanan? Pangutana ko ngano? Kay mao man ni ang maayong balita. At least ang mga tao makadungog, makarespond sila o makabenepisyo sila before pa mahuman ning kalibutan karon. Before pa mag-end ang kaning kalibutan karon. Nabata na? So kinahanglan ang tanan makadungog og para makasabot kung unsa ang pamaagi og pamalaod sa gingharian kay dili man ni pwede ipareha sa relihiyon. Mao na dapat mag-learn ta o mag-study ta kung unsaon pag-work aning gingharian ug unsa ang mga operasyon ani, unsa ang mga konsepto, prinsipyo, unsang kultura para ma-apply nato sa atong kinabuhi para magbenepisyo ta. Kaya kung kami nagbenepisyo, nganong gisangyaw namo ni sinyo, nganong gi-share namo sa inyo ni, kaya nagbenepisyo mi. Muna ikaw dapat maminaw. Ikaw dapat mag-learn. Ikaw dapat mag-studio pod. Dili pwede nga nara kada tungangers na kada semana na murag apil-apil lang kada kay para makakaon. Dili na kada kay para makakaon jud ka sa tinuod sa pulong sa Ginoo. Makabenepisyo ko. Nalabas, hindi na lang balik next week. Among pasabot ba na kung naa may tinuod na pagkaon, pulong sa Ginoo. Again, lahi manggod ang gingharian. No? Kay ang gingharian sa Ginoo, lahi ang panggoberno. Dili pareho sa atong kalibutan. Kaya atong kalibutan karon na may mga benepisyo, pero menos. No? Atong PhilHealth karon gikurap pa jud. Sao man nato na. Pero ang benepisyo gikan sa gingharian sa Ginoo, walay corruption, perfecto. Mo na ang good news. Kung makasabot ka na, makakuha ka na, di, masking naapa ka sa kurap nga nasod, makabenepisyo gyapon ka. Tapos lanon gyapon imong kinabuhi.
Magbalipayon ragyapon ka, di ka maapektuhan. Tama ba, right? Mo na kami dili may affected kung maski mabaliktad pa ning Pilipinas, di may maapektuhan nga naman kay among panggobyerno wala din naa sa langit. Magka-problema man ning kaniadtong nasod, kaniadtong kalibutan, magka-problema man sa iyang ekonomiya, wala may problema kay nga naman among ekonomiya naagikan sa langit. Di may maapektuhan. Mao na ang good news nga gibitbit ni Kristo para sa tuang tanan, natabunan og relihiyon. Mo na undangin na imong relihiyon. Wala kong ingon mabalhin kag relihiyon. No? Kung naman ka relihiyon, dapat makita ang imong pagka-Diyos nun. Kinita nang gikan sa langit. Dako ni siya kaayuhan para kanato. So ang question karon, pangutan na unsa man ang gingharian? Unsa man ang gingharian? Kay ngano man pangutan na ngano? Kay mao ra biya ni ang gingharian nga dapat natong tun-an. Gingnan ta ni Lord, gi-challenge sa Lord nga kung nakay pangitaon, nakay prioritize, walay lain kun dili kaning gingharian. Dili ang imong ganghaan. Dili ang imong kaunon, dili imong imnon, dili imong suoton. Wala kay lain dapat tagaan og panahon kun dili kining gingharian sa Ginoo. Unsa man ang gingharian? Okay. Ako ning ihubad sa gikan sa English ha. Ang gingharian mao ang pagdumala. Okay? Mao ang dumala nga impluwensya sa kabubuton sa usa ka hari. Ibabaw sa usa ka teritoryo or dapit. Ang iyang impluwensya ibabaw sa mga tao, okay? O kini usa ka gobyerno nga gipanguluhan sa usa ka hari. So, walay lain ang gingharian gipanguluhan sa usa ka hari nga maimpluwensyahan niya ang iyang mga katawhan. Okay, sabtan nato? Okay? Nganong importante man Bangutan na nganong importante man Kay ang sikreto sa usa ka kompleto ug malipayon na kinabuhi mao ang pagdiskubre, pagsabot ug pag-aplikar sa gingharian sa langit dinhi sa yuta. Mao na among sikreto. Mao na malipayon mi. Mao na excited mi. Mao na wala mi stress. Hello? Hello, naba ka diha? Ano man kay nakaplagan man namon Dili pa man gid ni tinuo, di pa man gid ni siya ang final, pero padulong na ni diha. Pero at least na-set free may sa kanang mga kaligot-got, bagot-bot, kalagot, kanang mga naong nato nga permente na lang kulismaot. Taon mong tapad. Wala man nagkulismaot na, no? Kani smile dayon. Pero dapat ana atong kinabuhi. Ang sekreto sa kompleto ug malipayon na kinabuhi ay ang pagdiskubre, pagsabot ug pag-aplikar. Kung unsa ang nasa gingharian sa langit. Matuman din sa yuta. Kanira ang butang nga gisugo ni Hesus kanato nga atong unahon ug tagaan nato og prioridad. Sabot ba ka diha? Walay lain. Kanira mao na ingon niya sa Mateo 6:33. Pasahon nato. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan idugang kaninyo. Naa ba ka diha? Inay mo tapad, sabta. So, kinira ang butang, okay? Maura ni ang importante kay nga butang nga gisugo ni Hesus kanato nga ato dapat unahon ug tagaan og prioridad. Hello. Wala may lain. Tanawon nimo na sa Biblia, tanawon nimo sa Bible nakasulat, walay lain gihatag si Lord na murag atong tagaan og panahon. Nga gisugo gid ta nga kini ang inyuhang unahon. Ayaw niyo unahan ng unsay kaunon, ayaw unahan ng unsay suoton, unsay imnon. Kini ang unaha. Unsa man yung unahon? Unahon daw nato, i-prioritize daw nato ang iyang gingharian. Mo na daghang tao karon masakiton. Mga daghang tao karon himatyon. Ay ngano man, na-stress na magsigig pangita anang kanon, unsay suoton, unsay imnon. Ingon si Lord, ayaw na unaha. Ang unahon, pangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kay kanay mong gusto, kanay mong kinahanglan, idugang ra daw na sa inyo. Muna kapag kasabot na ko ani, ay nawala akong stress kinabuhi. Pagkasabot na ko ani, nawala gid akong karon nungka never ko may stress. Na-set free ko ng stress. Kanang may stress gani ka, kanang aligaga ka, kanang perminti lang ka mabalaka. Nawala akong kabalaka. So, mao niyang sikreto, mao ning good news gagingon ni Lord na pag makasabot mo, pag makakaplag mo, ma-set free mo. Hello, naba mo diha? Ha? Ang pagpangita
una nagpasabot sa pagtuon ug pagpangita aron una kining makaplagan. Nabata diha? Hello, naba mo diha? Kay mao nang pasabot sa pagpangita. Kanang unahon nimo siya ba? To seek, to seek is to find, to search, to study. Unahon ba? Kana i-prioritize. Okay? So kailangan masabdan man gud nato nga nganong gusto ni Lord na unahon ni siya. Nganong i-prioritize mo siya. Ngano man kay lahi man gud ni siya nga konsepto. Dili man gud ni pareha sa tong konsepto dili sa kalibutan. Lahi ang pamaagi, no? Ang konsepto sa gingharian is different. Lahi sa tong konsepto sa relihiyon. Or sa panggobyerno nato lahi sa gingharian. So lahi ang filosofiya ani. No, lahi dili ni pareha sa filosofiya sa kalibutan. No, kinahanglan sabto na. Nangay mo tapad sabta. Ha? Sabta. No, lahi ang filosofiya aning gingharian. No? Sabto nimo dapat na ang gobyerno lahi sa gingharian. Lahi ni ang atong paggobyerno diri sa tong kalibutan, no? Either kung nabilong ka sa China dito sa unsa ang paggobyerno is communism unsa ba na, but sa tuwa diri sa Pilipinas demokrasya layo ra jud kayo sa gingharian. Lahi ang panggobyerno, lahi pod ang balaod sa gingharian. Atong balaod ri binuhat la sa tao. Pero ang balaod sa gingharian binuhat sa Ginoo. Lahi po ng kultura. Kinatong kultura rin, way klaro. Murag kulto. Maski unsa na itong mga kultura rin, labi na kita ng mga Pilipino, pertin na itong daghan ng kultura. Lahi ang kultura sa mga Bagubo, lahi ang kultura sa mga Dabawinyo, lahi ang kultura sa mga taga-Ifugao, kaning mga taga-Manila, lahi kasi-klaseng kultura. Pero sa gingharian, isa ray kultura. Muna, kung makakaplag ka sa gingharian, kana imong kultura, kalimtan nimo na, kay i-embrace nimo dapat ang kultura sa gingharian. Nabata diya? Okay? So, lahi po ang katilingban sa gingharian. Hello? Lahi ang sosyudad, lahi ang katilingban. Dili pareha sa tuwa. Lahi po ang iyang economic system, ginatawag na ekonomiya. Lahi po. Atong ekonomiya sa kalibutan na sakanaog, pait diri, usahay, hayahay. Pero ang ekonomiya sa gingharian, pangutan na ko unsa? Perfecto, walay corruption. So lahi pod ang kaning ginatawag nga tog citizenship, no? Pagka-citizen ba kaning pagka parte nimo as a tao sa kanang gingharian. Lahi pod kay ako Filipino citizen man ko. Napoy uban na American citizen. Napoy ninja citizen. Nabay ninja. Pero na citizen sa gingharian. Mga citizen sa langit. Okay, o sa mga Bisaya ang citizen, no? Citizen. Bisayaon lang, citizen. Mura mga nagtambal citizen. Okay, so kinahanglan nato sabton. Sabton nato na lahi pod ang provision gikan sa gingharian. Dili pareha sa tuwa diri, no? Lahi ang pagsimba. No, kita magsimba, kanta-kanta, hilak-hilak, taas-taas kamot. Lahi ang pagsimba sa gingharian. Dili na madalag action nimo taas-taas og kamot lang. So ato nang tun-an, no? Unsaon kinita na ng mga konsepto, kinita na ng mga pamaagi sa gingharian. Ato ning tun-an. Kay para kabalota pag abot sa gingharian sa Ginoo, kabalota karon muasta. Dili ta ma-culture shock. Ani di ang gingharian. Muntas karon pa buhi naapata kusgan pa ta naapata ani nga era praktisan na nato ni mao dapat makaplagan dapat nato ni kay para mintas nata dita sa yuta makabenepisyo na ta. Hello, naba mo diha? Unsa ang mga paghanay, no? Ang mga protocol ba? No, kay kita biya watay klarong protocol. Ang protocol nato sa atong panggobyerno lahi kayo, layo ra jud kayo, lahi pud sa simbahan. So naay protocol ug unsaon pag-represent sa gingharian. Kaya mga Kristiyano karon ay nako, walay klarong representasyon. Di gani mo may balan, oy Kristiyano day ni, mura na puning taga kalibutan. Kanay mo tapad, Kristiyano na. So ang atong goal is maging representative ka, no, sa gingharian sa Ginoo. Kay kung masabtan nimo unsa ang pag-represent sa gingharian sa Ginoo, makita gid nga lahi ra jud ka, makaingon jud ang tao.
So, ang unang butang nga kinahanglan masabtan nato mao ang hari na maoy sentro sa iyang gingharian. Kung naman tayo unang dapat natong sabton, walay lain kundili sabton nato nga ang hari maoy sentro sa iyang gingharian. Kay walay gingharian kung walay hari. O wala po'y hari kung walay gingharian. Useless ang gingharian kung walay hari. Wag may tabo nga gingharian kung walay hari. Mao na ang hari maoy sentro sa gingharian. Hello, napa mo diya? Okay, so ang gobyerno sa Ginoo, ang gobyerno sa langit kay gingharian o ang Ginoo ang hari. Okay. Kanang isud man ta gingharian sa Ginoo, ang gobyerno man sa Ginoo. So ang gobyerno sa Ginoo, ang gobyerno sa langit, nga gikan sa langit kay gingharian o ang Ginoo ang maong hari. So ang gingharian usa lamang ka dominyo, okay, domain diin ang usa ka hari adunay pagmando. Mo na kingdom, king's domain. Gingharian, ganghaan sa hari. Sabta na to? Ganghaan. Ha? Dili siya okay, forget. Listen ako sa mot. Okay. So, unsa man ang mga kinaiya sa usa ka hari? Okay? Kinahanglan sabtan nato unsa ang mga kinaiya, unsa ang mga characteristics, unsa ang mga pamaagi, unsa lain term sa attributes or unsa, no? Kinaiya, okay? Unsa may mga kinaiya sa usa ka hari. Number 1, ang hari dili mahimong iboto aron makakuha og gahom. Ang hari dili nimo na pwede iboto para mabutang sa dangaan or para magkaroon og power. Ang iyahang gahom, inborn, inherent, gikan sa pagkatao. So, dili nimo pwede iboto ang hari. Kay hari na siya before pa ka mong boto. Hello, naba ka diya? Sige, testingig boto, di ba? Boto ka. Dili, no, ang hari, no, born na sila, natural na, inborn na saya ang pagka-hari. So, ang mga leader nato sa demokrasya, nagiboto na sila aron makalingkod para magkaroon og gahom. Tama ba? Right? No, lang mga totalitarian nga mga diktador, no gakuha na og gahom mo na di na halos mohawa. Kay gusto na sila mugunit og gahom jud, no, pinaagi sa puwersa. No, pero ang hari na tao na nga aduna nay gahom daan. Mao na kalahian ya karon. Okay? So, ikaduha, ang hari tungod sa iyang katungod sa pagkatao. Naging hari siya tungod sa iyang katungod sa pagkatao. Meaning, tungod kay natural siya born na hari. Lineage siya. Ang iyang hanay, iyang tibuok na, sa tawag ka na, kaangkan niya, puro mga hari. So, naturally, kabalo na ka na pag natao ni, pag naanak ni, kaning ang anak ani, maging hari. Hello? Dili ginaboto. Ang iyang pagkahari, dili gihatag sa mga tao. Nasabtan na to. So, ang mga gibutong leader nagdumala pinaagi sa kabubuton sa katawhan, dili na gingharian na pamaagi. Ang mga diktador nga nagdumala pinaagi sa kahadlok, pagpugong o pagpuwersa, dili na siya gingharian. Ang pamaagi ana, no, diktadora, no, demokrasya, pero ang gingharian dili na pwede may tabo. Sabta na to? Sabta na to? Ha? So, ang hari, katulo, ang hari, dili mahimong tangtangon, pinaagi sa pagboto. Dili di mo pwede sa tawag na, i-demote o i-impeach. Ang hari, kanya itong presidente dali ra kaya na i-impeach. Nabata niya? Ha? Pero ang hari, di mo na ma-impeach. Testing i-impeach. Di ba? I don't know. Ang presidente, mahimong tangtangon, pwede matanggal sa posisyon, pinaagi sa eleksyon. O tungod kay, naagid siya termino. Pag nahuman na yung termino, bye-bye. Pwede siya mudagan sa ikaduha, pero depende kung butuhan pa siya sa mga tao. Pero dilian ang hari. Ang hari, wadyo kay choice. Siya gid ang hari. Mas kung saan pa ni mo wilga-wilga diya, maputlan na lang kag ulo sa hari. Naba ka diha? Testingin nagbuhat dito adto ka sa Saudi. No, adto ka sa Middle East. Kaya na, kingdom man na ilang pamaagi. Testing nag wilga-wilga. Testing dia sa Thailand,
testing di ang storya nga negative sa hari, di ba? Diretso ka dili lang kay kulong, diretso ka electric chair. Nasabdan na to, lahi ang pamaagi sa gingarian. Ang diktador, no? Pwedeng patalsikon, pinaagi sa kanang ginatawag nila kudeta, kudeta, no? Or kaning ginatawag na pag-alsa, na alsa-masa, apan ang paghari, no? Usa ka tibuok kinabuhi nga posisyon. Whole lifetime na siya nga posisyon. Paghari ka, hantod sa tibuok nimong kinabuhi, hari jud ka. Mo na babitaw na ingon ang Bible, ingon ang Biblia, na pag ang naghari sa usa ka nasod, mananap, panuway, mag-suffer gyud, magproblema gyud ang mga katawhan. Pero kung ang mag-rule o maghari is righteous, then the people will rejoice. Maglipay ang mga katawhan. Tama ba? So, ang usa ka hari nga tao, mahimong mapatalsik pinaagi sa puwersa o revolusyon, apan ang hari sa langit, dili gayod matangtang pinaagi sa pagboto. Kaya pwede man rin sa yuta, no? Sa yuta, naagay mag against gyud, naay pwede mo patalsik, no? Naay mga nasa sulod na pwede magunsa kay para matanggal, pwede pat yun, tama ba, right? Pero ang hari sa langit, mao ni ang atuang benefits kung makasabot ta. Kay di man gina matangtang pinaagi sa pagboto or masking assassination pa. Kay di gina ma-assassinate si Lord. Naba mo diha? Unya ang good news pangutan na unsa? Ang atong hari sa langit matinud-anon. Tinuod, righteous, judge. Hello. And naay compassion. Maluluyon, tanawin mong naong. Taon mong tapad. Nganong buhi pa na. Ngano man, tungod kay nakaluyan na, nagrasyahan na sa Ginoo. Pila sa inyo magtuo nga nagrasyahan na ta, mano buhi pa tahantod karon. Tungod na sa tong hari sa langit. Mo na mapasalamat ka nga nakasabot ka ni karon og sabto nimo ni dapat. Kay para ngano, pangutanaw ngano, para makabenepisyo ka. Ay ang hari nagdumala tungod kay siya na tao alang niini nga pwesto. Ana ni nga posisyon ba, no? Si Jesus Christ na tao siya nga hari. Si Jesucristo na tao siya nga hari. He is king. Dili nato mahimo nga himuon siya nga hari. Kay siya hari na daan. So ang imong buhaton na lang karon, i-acknowledge nimo siya nga hari sa imong kinabuhi. Mo na kung dili pa hari si Lord sa imong kinabuhi karon, ay imo na siyang tawagan, Lord, be my king. Kaya ang atong kitabi ang mga reliyoso, ang atong tanaw kay Kristo, tigsalbar lang. Manluluwas lang. Mo na kada duol nimo sa Ginoo, gusto nimo luwason ka permi. Hello. Taon ninyo ang kaning mga tao nga naay pagsabot sa gingarian ug sa relihiyon lang. Ang mga tao nga nasa relihiyon lang, every time mo duol sa Ginoo, perminti lang mangayo, Lord, yawat Lord, Lord, in town Lord, Lord, sabta Lord, Lord, permi hangyo. Permi pangayo, murag tanaw nimo sa Ginoo, genie. Dili hari. Si Lord, hari. Mao gitawag siya Lord. Nga naman, ang Lord, ibig sabihin sa Lord, tag-iya. Adonai. Kining agalon. So, imagine mo na ang agalon, ang hari, ninaog sa yuta para magpakamatay sa imo, para mahimo kang hari pod. Nga mo, submitar, ug mo acknowledge sayang pagkahari. Pero tungod sa relihiyon, ang tanaw nato sa iya, manluluwas na taon. Mo na, perminti ka mo dool sa iya, Lord, luwas sa ako. Luwas sa kami. Lord, bless me. Ana ang mga pagampo. Pero ang mga nasa gingarian, Lord, ingon ka sa imong pulong. Doon na kay promeso, ako ng pangayoon. Asa naman ni Ron. Lord, taod-taod na ni. Asa naman ni. Naakay gina-claim na kabubuton. Kana imuhang ginatawag na claim nimo na sa tawag ng imuhang gina-claim na imuhang rights. Katungod ba? Katungod. Dili ka kinahanglan manghangyo. Ano man, kinakay katungod. Citizen gug ka. Ang problema kay pag relihiyoso ay wala, kusog mangayo, murag buta.
Sige, pangayo. Naba mo diha? Tanawin mo tapad. Ingin na siya, dili na ikaw, ha? Dili na ikaw. So, ang hari sa langit, naghahari, pinaagi sa iyang soberanong katungod sa paglalang. Sa paglalang. Ha? Sa iyang pagbuhat, by creative ba? Sa iyang pag-create ba? Pagmugna pa lang. So, dili siya matangtang, gikan sa gahom. Dili usab siya mapatalsik. Nga naman, why makapatalsik niya? Maski unsa pa nakagamhanan ng yawa diha, wa siya ang matalsik na yawa. Nga ba ka diha? Ug siya mao ang atong matarong nga hari. Ha? Ang atong Ginoong Hesus, siya ang atong matarong nga hari. Siya anaa alang kanato ug dili batok kanato. He is always for us, not against us. Ug ang umaabot magapadayag nga kining kalibutan pagaharian niya. Sa future, muabot kining panahon na, whether we like it or yes, siya gid ang maghari aning kalibutan na. Pangutana ko ngano? Kay nasulat na sa Biblia. Tare, gipadayag, ha? Basahon na to ni before ta mag-pray. Gipadayag 11 bersikulo 15. Ang gingharian sa kalibutan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og maghari siya hangtod sa kahangturan. Mao na. Amen. Kanusa pa man ka magampo? Kanusa pa man ka magsugod og kanang asta og kinabuhi sa gingharian? Ayog sugot na makulture siya kapag abutan ng panahon na. Ha? Sugod karon estudyuhan na nato ni nga naman kay nagasulod na ta no sa era no sa kaninga age nga ginatawag nato nga gingharian. And the moment makasabot ka aning gingharian, makita nimo ang benepisyo nimo na naay kabag-uhan sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong komunidad ug naay nindot nga paglantaw sa umaabot. Amen ba? Amen ba? So mao na ato mga pagampo sa next nato na mga session atong sabton unsa pa ang pwede nato sabton kini about sa gingharian sa Ginoo. Kay mao ni ang maayong balita nga gi-preach, gi-present sa atong Ginoo 2,000 years ago. Open na ni karon para masabkan sa tanan ng mga tao. Amen? Let's pray. Father, we thank you. Salamat kaayo, Lord, sa imong grasya, sa imong gugma. Lord, sa imong gahom, Lord, nga mag-abri sa among mga alimpatakan, mag-abri sa among mga una-una, Lord, para masabtan ni imong mensahe nga ginatawag na maayong balita. Lord, dili mi magpabilin sa kung kinsa mi ug asa mi, dili po mi gusto, Lord, o God, na naara diha sa reliyon. Gusto namo makaplagan, gusto namo masabtan unsa ang mga benepisyo sa imong gingharian kay kabalo mi nga naa kay ginaandam para kanamong tanan. So akong ginaintrigo kanimo, Lord, ang mga matag-usa nga nagarepresenta sa ilang pamilya. I declare nga ang imong gingharian matuman sa ilang kinabuhi. Unsa ang imong kabubuton sa langit mao'y matuman sa ilang pamilya, sa ilang mga kinabuhi, sa ilang trabaho, sa ilang negosyo, sa ilang kung unsa ilang ginabuhat, Ginoo. Ikaw gid ang maghari ug imuhang kabubuton ang mao'y matuman. Sugod karon hantod sa kangturan. Salamat kayo. We entrust them to you, Lord, today. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody will say, Amen. Amen. Perfect day, TGFM. See you next week. Hi, I'm Ken Abay-Abay. I'm a product of Transform Marketplace Radicals. I am married to one wife. Been married for 3 months for now. Before divine appointment, I'm already a Christian. Sugod pagkabata. Tapos, nawala ko sa simbahan because na-hurt ko. Tapos, nag-work ko sa live events. And dito, na-experience na ako tanang worldly kayo, drugs, alcohol. Dito pa na ako na-try na mag-party na wala na ako nabuhat sa atong Christian ko. During the divine appointment, dito na ako na-experience og healing sa heart. Dito na ako na-sabtan na kailangan ko mag-forgive sa tao o kailangan ko mga ipasaylo sa tao na na-hurt na ako. Tapos, deliverance. Although, Christian na ka, pero nag-apo na spirit sa imong lawas na kailangan ka ma-deliver. Dili ni mo kaya buhaton, kundi sa DA lang ni mo makuha. Pinakauna, i-pray doon ako is grabe na ako addicted sa shabu.
Although mahuna-huna na ako, makontrol ako siya, pero dili di pornography, masturbation. Nana ko sa church, pero di na ko siya ma-stop ba. Pero katong sa DA, nawala dyan ang spirit, nakat dyan siya. Kaya bisag naka sa church, pag simba ka, ang spirit nagya po na siya kung dili ka ma-deliver. After divine appointment, dito na nagsugod ang house church. Although, sa 2 ka Sunday, nag-house church, wala pa na ko siya nakuan kay ginag-gather pa na ko akong self ba. Kung saan kay akong pamilyar naggayo. Dati nag sa Christian, tuwa sa nagasimba. Pero thankful ko kay after sa day na on fire ko, na bisag dugay na ko sa Ginoo, wala na ko sa mabalik ba. Pero karon, gamit ko sa Ginoo, mabalik sila. Hindi na ako makunti ng kalipay ba na gigamit ko sa pag-serve sa akong pamilya. Although, grabe na nila sa Ginoo, pero ako gigamit para mabalik sila. Thankful ko sa Ginoo na karon na panahon, ako'y gamiton sa pamilya na mabalik sila. Naka-house church na sila for 2 consecutive Sundays. Ang goal doon ako, maka-DA sila. Power lang juga yung DA kay dito nyo makita ang purpose ni mo sa mong kinabuhi. Although dugay na akong Christian, bro, wala na ko nakita na pananahon ba na gamiton ko sa Ginoo na singanin na paagi. Actually, kung first na mong house church, pag-pray na ko sa ilahan, kailak ko kay nag-declare ko ba na mabalik sila sa Ginoo. Nakita na ko ba na ang hunger gani nila sa pagbalik sa Ginoo. Sila katuig na gud sa wala sa Ginoo. Nakita na ko dito ba na anang yung Lords ko na tumiton ta sa in a mighty way. Ayaw lang balik sa mga dating binuhatan. Anak ko na, yes Lord, kung may tawag sa ako ng bato, inudon ko ni karon. Nag-house church with Miss Kapalong. First kay, hesitant ko kay ang papa na Ivy, sa akong wife, nahubog kayo to. Pero dito na nakita ba na po siya hunger ba? Katong last na mong house church, nag-isa mag-invite daw siya. So, grabe akong kalipay. Kamiton ko sa Ginoo. Di dito ako na makita sa una. Mga thankful kay ko sa church, sa TGFM Church, na gitawag og balik sa Ginoo. Sa tanan nga naman kay maggamay na hint sa DA o gusto ka mag-appeal sa DA, appeal mo DA. Kung naka-appeal mo mag-life retreat dati, ang DA lahi. Diri ma-change yung life, ma-renew yung commitment, relationship sa Ginoo. Kanina event, kanina appointment, once in a lifetime ni may tabo sa imong kinabuhi. Ang happiness na imong makuha diri, dili ka bayaran. Kung happy man ka sa world, mas happy diri. Learn mo mapilog DA and ang mga anghel maglipay kung ikaw makabalik sa tilan sa Ginoo.